Sa love team namin para alam mo yung ma-explore namin and mag-challenge namin yung sarili namin as to how can we deliver the lines, the acting, and paano kami makikita ng tao na iba't ibang genre, iba't ibang lines brilliant yung nakikita nila. Yeah, and we're called like versatile actors po. Thank you. That was Jojo Panaligan of Writer PH Studios. For our next batch, please do. Dito sa Rosario kasi first time kong gumawa ng movie na may Chain of Death. Yung very inspired talaga ako nung napanood ko dati nung bata pa ako yung Feng Shui, yung Sukom ni Direk Chito Ronyo. So, matagal ko na tong nasulat actually yung concept nito. Then ngayon lang na-manifest magkaroon ng Chain of Death. Ang hirap pala na maraming namamatay sa mga movies kasi marami kang i-mount na mga death scenes sa mga character. So, yun. Pangalawa, nag-try ako ng less gulat and more mood setting for the audience para iba naman sa mga past movies na nagawa ko. At simple lang talaga yung kwento nito. Alamin mo lang kung anong mangyayari sa characters natin. So yun yung sa Rosario. Follow-up question na. Kasi narinig ko yung kanta. Sobrang sakto ng kanta. Ano yun? Deliberately na pinili niya din yung kanta niya? Nung dati kasi nagpapaisip din si na boss na maglagay tayo ng kanta na babagay dun sa kwento or sa premise ng pelikula. Sorry, unang naisip ko talaga next in line talaga kasi alam naman natin yung pwedeng maging dark message ng We Are Next in Line. Yun talaga yung top choice ko at buti pinayagan ng mga boss na gamitin yung next in line for the movie and for the trailer. And thank you. Sa cast for kay Aubrey na lang at kay Dax, medyo, when it comes to kasi sa horror, ako medyo purist ako pagdating sa horror. Yung love story na side pa dito, medyo toned down ba to? Na more focused into the horror aspects ba? Or medyo may part na, pa rin, more into dun sa love team? Not much, I don't know. Not much like toned down talaga it's yung toned down. romance. It's really about the The story characters. talaga. Yeah. Ano kayo dito sa story ng Rosario? Okay. Mag-expo. Okay. So parang ang hirap i-spoil, pero mapapakita din yung love ng bawat isa dun sa struggles na talagang mafe-face namin. Yeah, but it starts as like us being exes po. Yeah, pero the love is there. Pero the killing part, wala masyado. Yeah. More on like love lang and then the horror part. Yun po talaga. Lastly kay Miss Rose. Ayun, na-mention mo kanina na this is not the first time na ginawa mo to. And nasabi mo rin na meron kang ibang language na sabi ba tama? Anong language to? Anong Latin ba to? Yeah, Latin po. Okay, so sample to. And Benedicto! ayan, ano yung different, parang ano yung nagbago sa, ano yung iba dito sa role na to when it comes to being the ghost sa ano ito, parang pinakita ko yung pinaka full na background kung bakit na ganun siya. Actually, parang based po din sa mga nagawa ko before, wala masyadong story. Meron kami nagawa, yung Sunbreak, may konting story po. Yun, yung Sunbreak pala meron siyang konting story. Ito kasi parang direct na siya kung ano talaga yung gusto namin nung kulto. Kung anong yung parang pinaka paniniwala namin. So, dun po yung pinaka story niya, dun agad. Na parang kailangan ko tong gawin para dun sa beliefs namin. So wala namang I mean, dun sa pag-portray nung world ito, walang difference dun sa mga dati experience. Siguro, pinaka-difference lang is yung nagsalita ako ng ibang language. Oo. Na which is parang na-challenge ako at natuwa ako. Kasi syempre bago siya for me. Thank you so much and Thank congratulations. you. Thank you. That was Ian Lee Estrella, TikTok content creator. Up next, we have Miss Dalian Carvajal of Philippine Star. Hello. Ano lang, fun question, kasi di ba horror yung movie nyo. Kung pwede kayong makakita ng multo ng any famous dead person, local or foreign, sino yung pipili? And anong gusto yung tanongin dun sa ghost na yun? Famous dead celebrity, local or foreign?
Kobe Bryant po. He's the reason why I love basketball in the first place. So I just wanted to ask him, how did he handle all the pressure by being a young star in Italy and then transitioning to NBA? And then, isa rin po si Michael Jackson po. Since like, he's my idol in performing po, ganun. And, ayun po, paano lang nila na-handle lahat ng pressure being like given that platform kung gaano sila kasikat and ka-influential po? Ako, siguro si Whitney Houston because yung mga songs niya yung kinakanta ko po sa amateur singing contest before. Like, I wanna ask her na ano yung mga techniques niya, tapos paano siya, alam niyo po yun, paano niya na-handle yung pressure being a star, yun po. Ako si Michael Jackson. Parang tayo. Parang gusto ko po alamin kung talagang nagpakamatay ba siya. Yung mga ganun question. Yes, and I think parang gusto ko din po makita si Freddie Mercury. Gusto ko na mag-hi sa kanya kasi sobrang galing na. Siguro po, sa totoong buhay wala pa akong gustong makita na yumao na bakit ako. Siguro yung mga fan ko kasi ako ng Yu-Gi-Oh! Yung designer ng Yu-Gi-Oh! Nalaman ko kasi namatay siya nung a year or 2 years ago. So, yun, gusto ko lang kasi naging fan na ako nung gawa niya. So, siya yung gusto ko makita. For my last question, anong scary experience niyo so far? Kung meron ba? In terms of sa multo po or any like... In general, pinaka nakakatakot. Ako nga, muntikan po ako nalunod dati. Yeah, I almost drowned. It was really Hindi naman basketball training. Hindi naman po. Hindi naman po basketball training yun. So, Ateneo ka kasi. Opo. Yeah, we came from the same school din po eh. Siya po. Ako yung ano po, nagluluto po ako tapos biglang nag-fire po ng malakas. Tapos nasunog po yung kamay ko. Buti hindi nasunod yung tao. Buti hindi po nasunog yung mukha. Nakaiwas po ako pero yung kamay yung na-extend ko, hindi ko rin po alam. Si Lance sa pagluto mo na. Hindi pa po. As para sa sarili ko. Ako po yung nakabag ano na sa kanya. Yeah. Nag-conquer. Baliktad. Rose. Ako siguro sa multo na lang. I mean, natry ko po mabangungot before. Yung nakita mo yung katawan ko. Hashtag. Yes, parang ganun. Yun po yung scariest na experience ko. Thank you. Thank you, that was Miss Dolly Ang. Baka may matuwi kayo sa bahay after the series. Ako sa totoo lang po, wala akong fear po talaga. Because, yun nga po, parang we pray before naman po and every scenes namin. And ano rin po ako rin po yung tao na, I mean, kind of actor na once I'm on set, like in character, pero pagkatapos po nakakakalas po talaga ako. So, yun po. Obviously na rin, tanong ko lang, nakakita o nakaramdam ka naman ng multo sa tunay na buhay? Nakakita, never. Nakaramdam. I don't know, kasi parang nag-shoot po kami ng Nanay Tatay, yung film po namin last year. Kasama ko po yung co-actor ko sa isang, what do you call this, kwarto. So, sinaraduhan ko po yung door because mag-shoot sila outside lang. So, minake sure ko na nakalapat siya. Tapos bigla siyang nag-open. I think walang hangin, walang tao sa labas. Nag-open siya ng ganun. So, nagulat kami, ni Heart. So, ang ginawa ko, parang, syempre nagtapang-tapangan ako, sabi ko baka na, ano lang, hindi ko nasaraduhan ng ayos. So, sinaraduhan ko ulit, tapos nilock ko. After nun, pagka-upo ko, nag-open siya ulit. Pero after nun, sabi ko, ay hindi ko na i-close. Tapos hindi na namin pinansin. Tapos parang ayoko rin po kasi parang masyado siyang mag-dwell doon, na parang isip-isipin pa siya, parang bahala ka dyan. Kung nananakaw ka, bahala ka dyan. Ganun. Sino kasama mo? Nagulat kayo dito? Si Heart Ryan po, yung co-actors yes. ko, yan. Lance, ikaw, naka-experience ka naman ng multo sa tunay na buhay? Never pa po eh. Kaya parang hindi ako masyadong parang takot pa yung writer or like I'm not really entertaining the thought of seeing a ghost or like nararamdaman ko yung presence and
never ko pa naman po na-experience yung mga ganong klaseng bagay po. Okay, thank you.